Gusto mo bang matuto paano malalaman na mahina na ang battery? So sa video na to pag-uusapan natin yan. Good day Kamaster! Welcome back to our Bot Expert PH. Sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano malalaman na mahina na ang battery. So meron tayong battery dito na nil. Ayan po ang itsura ng nil battery. Ayan po. Nil. Ayan. Ang size sa battery nito ay 2 SMF, 65 ampere hour, 12 volts, maintenance free battery. Ibig sabihin, less hassle. Hindi na kailangan na magtutubig pa kasi ang battery nito ay ready to use. Naka-design sa maintenance free disposable. At once na mamit ang 2 to 3 years, automatic i-dispose na ang battery na ito. Sa madaling salita, palit na ng panibagong battery. So paano nga ba natin malalaman na mahina na itong battery nito? So first thing natin gagawin, atin muna siyang i-battery tester. Ayan. Ang tawag po dito ay battery analyzer. Ito lang po aking ginamit kasi po ito ay all around na. Masisilip natin ang kanyang CCA tsaka healthy ng battery. Unlike doon sa mga pangkaraniwang lamang na mga battery tester na walang ganito, walang CCA or healthy na makikita natin sa battery. So ito ay meron. So sa mga hindi maalam pa sa pagkakabit nito, unahin nyo po pagkabit itong kulay pula, yung alligator clip. Kabit nyo dito sa battery, dito sa plus sign, ayan po. Plus sign, dito po sa pulo, polarity ng battery. Dito nyo po ikakabit. Yan. Dito naman sa kabila, itong kulay itim na alligator clip ng ating battery analyzer or battery tester. Dito natin siya ikakabit sa minus sign, yan po. Pero wag po dyan ha, wala namang kabitan dyan. Baka sabihin nyo na naman po kung ginawa ko kayong bobo. Meron kasi tayong viewers na nagko-comment raw na sabi na ginawa mo namang bobo ang mga manonood mo. Hindi naman po sa ganun mga ma'am sir, mga kamaster, mga kabat expert, hindi po sa ganun. Ang sa akin po, kinaklaro ko lang. Wala po ako intensyon na gawing bobo ang mga nanonood. Baka may malilito. So dito po natin ikakabit. Itong kulay itim. Yan. So, kusang magtuturo na itong ating battery tester or battery analyzer. Ito po ay wala siyang switch on off. Kusa po siyang tuturon ha. Wala siyang pindutot. Wala. So, ayan po, mapapansin natin, 12.3 ang reading sa voltahe ng battery nito. I-check natin yung kanyang CCA at saka healthy. Kung ano na nga bang status. Battery test, regular flooded, CCA, then 70 ampere. So bawasan po natin yan kasi ang battery ito na tinitester natin, yung binabattery analyzer natin ay 65 ampere hour lang po ito. Ayan po, kalagay man po dito 65 AH. Ayan po, yan din po. So bawasan po natin ito. Yan, dito lang sa baba 65 na. Pag nakalagay na dyan, na-set up nyo ng 65 ampere, so pwede nyo na pong i-okay. Tap nyo lang itong okay. Ayan. So magti-testing na siya. So ayan, testing na na. Titigan ng mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin. Good recharge. Ano po ba ibig sabihin ng good recharge? Ibig sabihin, goods pa daw po itong battery nito. Yun nga lang, nadi-discharge siya. Lubat, kailangan i-recharge sa battery charger. Yan. So ang kanyang CCA, pansinin natin, 110 CCA na lamang po. Ang kanyang SOH, ibig po sabihin ng SOH ay state of health ay 100%. Ang SOC, ibig po sabihin nito ay state of charge ay 50%. Resistance niya, ang R ay 27.13, so mataas. So ayan po, titigan ng mabuti, tandaan po natin, itong battery na ito ay 12.3 volts. Ayan, so hindi po yan full charge, yan po ay lubat. Hindi po kaya mapa-start ang sasakyan nito sa kadahilan ng mababa po ang kanyang voltahe. Dapat as much as possible bago ma-start ang ating sasakyan, 12.6 volts or 12.8 bago ma-start ang sasakyan. Yun po para masabi natin na full charge ang battery kapag voltahe niya ay nagre-rate sa 12.6 to 12.8 volts. So full charge po ang battery pagka ganun. So ito ay 12.3 lang. So kulang siya ng 0.3 volts para masabi natin full charge ang battery. Ayan. So tandaan natin ha, 110cc. So ang gawin natin dito, atin sa charge. Ayun, tagalin muna natin to. I-charge natin yan dito sa ating battery charger dito. Ayan. Baga i-observe natin kung tataas pa bang kanyang CCA, kung kaya pa bang pa-start ang sasakyan. So nakakabit na yung kanyang plug. Ayan.
So ito na lang mga alligator clip niya ang kuhanin natin. Yan. So dito naman sa battery charger, yung alligator clip niya, baka meron pa hindi maalam dyan. Itong kulay pula, dito nyo po ikakabit sa plus sign dito sa pulo polarity na isang battery. Yan. Itong isa naman na kulay itim na alligator clip ng battery charger, dito nyo po ikakabit sa minus sign. Ito po sa pulo polarity ng isang battery. Diyan nyo po ikakabit. Yan. So ayan, okay na po yan. Then, i-open na natin dito. Unahin natin pag-open itong easy alternating current. Higa na mabuti ha. So ayan, nag-power on na, umiilaw na. Pero yung ammeter gauge ng battery charger hindi pa tumataas. Tataas lang po yan kapag once na itataas natin itong DC direct current. Tataas natin po, titigan yung ammeter gauge. So ayan, tumaas po siya. Ayan. Literal na nagcha-charge or nagkakarga na po itong battery natin sina-charge ngayon. So, i-observe po natin yan mga ma'am, sir, mga kamaster, mga kabat expert kung ano magiging kahihinatnan, kung yan po ba ay magiging goods battery o bad battery. Dalawa lang po ang mapupuntahan sa battery na yan. So, i-charge natin siya ng siguro 3 hours natin i-charge. So, ang ating oras ngayon ay, pansinin natin, 10:51 na ng umaga. So, 9 minutes bago mag 11 o'clock in the morning o umaga. So ayan, naka-charge na po yung ating battery. So standby lang po muna kayo at hindi pa tayo dito nagtatapos. Atin itong i-observe kung makaka-recover ba, kung tataas ba ang kanyang CCA. So standby lang po kayo at hindi pa tayo dito nagtatapos. May karugtong pa po ito. 3 hours something later. Pasensya na mga boss, medyo pause ako ngayon kasi may trangkasa ako. Hindi pa ako gumaling. Pero pinilit ko pa rin na mag-vlog, mag-upload ng panibagong video dahil trabaho po natin ang magbigay ng kaalaman kasi ang goal po namin makasave kayo ng money hanggat kaya natin gawaan ng paraan, gagawin natin. So ang ating oras ngayon ay ayun na po, alas 2:22 na ng hapon. So dito pa rin ang ating battery, naka-charge pa rin magmula kanina at hanggang ngayon. So ngayon, bago ang lahat, atin muna itong i-off dito. Ayan. Yan, off. Ka-off na, nagbaba na din pati ito. So ayan. So ngayon, alisin muna natin ito. Yan, pati ito. Yan. At atin itong sabay-sabay na aanamin kung ito nga ba ay napu-full charge na or tumaas na ba ang CCA sa battery nito. So gamitin ulit natin itong ating tinatawag na battery analyzer. So kakabit lamang natin dito sa positive at sa negative. So ayan. So as you can see kamaster, makikita at mapapansin natin 13.2 or 13.27 volts ang reading sa voltahe ng battery nito. So pababa siya ng pababa oh. Pansin nyo naman. So ngayon, okay lang tayo. Battery test. Regular flooded. CCA. So 70 ampere nakalagay dyan. Bawasan natin kasi ang naka-indicate dito na ampere hour ay 65 po. Ayan o. Oh, 65 ampere hour. So set up lang. Bawasan natin sa konti. Ito sa baba. So ayan. Then testing na natin, okay na. So ayan. So titigan ng mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga kamaster, mga kabat expert. Good battery siya. Din ang kayong tinatawag na CCA ay 205. So nagtaas lang siya ng 100. Wala pa nga kasi 110cc ito kanina. O tama ba ako? 205 lang ngayon. Din ang kanyang SOH, state of health ay 100%. SOC, state of charge ay 98%. Ang resistance ay 14.66. Good battery. 13.2 23 volts ang reading sa voltahe na ito. So, ang status sa battery nito, hindi na po ito kaya mapa-start ng sasakyan. Sa kadahilanan, mababa na po ang CCA ng battery na to. Kahit good battery pa yan, kahit mataas pa po ang voltahe ng nasabing battery, itong voltahe na ito ay useless po ito, walang kwenta. Ito po ay madaya po ang voltahe na walang kwenta kapag once na bumababa na ang CCA ng battery. Sana nag-isip pwede kong sabihin. Kahit gasoline engine, mahirapan pa rin sa battery na to mapaandar. Lalo na sa diesel engine, mahirap po paandar ng diesel engine. So ayun po, nakita nyo naman po. Baka magtataka kayo, bakit good battery ang nakalagay dyan? Baka magtanong kayo,
good battery po talaga ang lumalabas dito sa kadahilanan. Ang kanyang CC ay 205 pa naman. Pero kung ito ay maging 20 CCA na lang, hindi na po good battery ang makalagay dito, kundi replace na po, replace. So ano po ba ibig sabihin ng replace? So papalitan nyo na itong battery kasi mga po, sira na po siya, bad battery na. So ayan po, kita nyo na po mga ma'am, sir, mga kabat expert. So ganun lamang po kasimple ang pag-check sa battery kung paano malalaman na mahina na ang battery. So ito magagamit pa po natin ito sa pang ilaw-ilaw lamang, pang tri-bike or sound stereo, pang ilaw-ilaw sa manok, pang sisew sa inahing manok, pwede pa po ito. Pero kung gagamitin natin sa starting purposes, hindi na po maaari ito. Malabo na po. So yun lang, sana nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nakatulong ang ating video, please give me a thumbs up. Pakishare na lang sa inyong mga friends kakilala kung sa tingin mo na matutulungan ng ating video. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ngayon po ay officially Bat Expert PH na po, hindi na po ang BMI Motolite. So yun lang, and God bless po sa ating lahat. Bye-bye.